Una sa lahat, News 5 exclusive. Mga hold-upper na nakamotorsiklo umatake sa gasolinahan sa Cavite. Ang hold-upan na uwi sa habulan. Banggaan. Ang ending ng tugisang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Oil tanker truck sa Navotas na bistong pinapaihi ang langis mula sa nakadaong na barko. Nadadalas na mga krimen kaugnay ng pagnanakaw o iligal na pag-iimbak ng petrolyo, bantay sarado na ng PNP at ng Energy Department. Mga jeepney driver sa buong bansa kukontratahin at papasweldoin na ng LTFRB simula April 15. Kaya ba yan ng budget? Halaga ng piso ngayon 2026 humina. 1,000 pesos noong 2018, parang 750 pesos na lamang daw ngayon ang halaga. Interpol Red Notice para kay dating Congressman Zaldico na sangkot sa flood control scandal, malapit na raw ilabas. Habang negosyante si Atong Ang nasa Vietnam na raw. At literal na share your blessings, isang cake para sa lahat ng birthday celebrants. Timbog ang iligal na nagpapaihi ng isang oil tanker truck mula sa isang barko sa Navotas. Ang PNP at DOE naman nakabantay sarado na sa mga nadadalas na krimen ng mga pagnanakaw o iligal na pag-iimbak ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Inabutan ng PNP Highway Patrol Group ang mga lalaking ito na nagkakabit ng hose para magpaihi ng krudo mula sa isang barko patungo sa tanker truck sa Pier 5 Market 3 sa Navotas. Natuklasan niya nang masita nila ang tanker sa Road 10 sa Maynila dahil sa peking plaka. Sinundan ng HPG ang truck hanggang Navotas at dito na sila naaktuhan. Anong binaybay nila ito at dito naman lang din naman ang pasok niya. No, pagdating nila dito, ayun, nakita na ongoing na yung pagsipsip nila, yung pagpapaihi. Yung drivers natin na may lisensya po naman, at yun nga lang, ang talagang number one violation niya is yung fake na plate number na inattach na nila. Agad inaresto ang 8 crew ng barko at ang driver ng tanker truck. Depensa ng driver, inutusan lang daw siya ng isang kumpanya na kunin ang nasa 10,000 litro ng diesel mula sa barko. Hindi ko po alam sir kung sandalin yun. 10,000 lang po sana ikakarga dyan. Hindi ko po alam sir kasi nag-extra lang ako dito sir. Hindi rin alam ng crew ng barko na iligal ang aktibidad. 2 taon na raw kasi nila itong ginagawa na utos ng hindi nila kilalang amo. Hindi ko rin alam sir, kasi sinasalinan lang naman yan. Saan ang galing salin? Diyan lang salin, diyan lang sinasalinan eh. Nasa 65,000 liters ng diesel ang narecover ng HPG mula sa 325 drums. Nagkakahalaga yan ng 9.5 million pesos. Ilalagay sa impounding area ang tanker truck at mananatili sa graveyard area ang barko. Sinampahan na rin ang kasong illegal trading and hoarding of petroleum products ang 9 na naaresto. Ilang nagreklamo kanina? Bago yan, may nabis na ring bahay sa barangay Sacred Heart sa Quezon City na pinag-iimbakan ng diesel kahit walang permit. Na-videoan pa ng ilang residente ang isang oil tanker na sinasalinan ng 12,000 liters ng diesel mula sa bahay. Iniimbestigahan na rin niya ng PNP. Lalo pa raw nilang paigtingin ang pagbabantay kontra paihi at iligal na imbakan at distribusyon ng petrolyo. Nananawagan din ng PNP sa publiko na iulat sa kanila ang parehong insidente at iba pang kahina-hinalang aktibidad. Maging si Energy Secretary Sharon Garin, nakiusap na wag na mag-hoard at mag-imbak ng petrolyo. Bukod sa usapin ng supply, para rin daw ito sa kaligtasan ng mga residente. Pero bago pa man ang mga iligal na paihi, sunod-sunod na krimen na rin na naitala na may kaugnayan sa petrolyo. May mga nagpa-gas and run o nagpakarga pero hindi nagbayad at agad na umeskapo. Meron ding mga nagnakaw ng petrolyo sa mga nakaparadang sasakyan. Sa tala ng PNP, 9 na kaso na ang inihain sa CIDG mula pa noong Marso na may kinalaman sa hoarding, pagnanakaw at iligal na pagbebenta ng petrolyo. 16 na ang naaresto kaugnay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa gasolinahang ito kagabi, sa Barangay Poblasyon 1 sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, abala ang 2 attendant. Maya-maya,
may dumating na riding in tandem. Hindi sila nagtanggal ng helmet nang bumaba sa motor sa kanilapitan ang mga bantay ng gasolinahan. Dito na raw nagdeklara ng hold up. Ang isa sa mga biktima tinutukan ng baril, habang ang isa pa ay tinutukan naman ng kutsilyo. Pwersang kinuha ng mga sospek ang mga bag na nakasukbit sa dalawang attendant. Laman niya ng halos 100,000 piso na buong araw nakita ng gasolinahan. Pagkatapos, sumakay ulit ng motor ang mga holdupper, saka dali-daling umalis. Agad-agad ding nagsumbong sa mga pulis sa mga biktima. Dito na nangyari ang tugisan. Armado ang mga sospek na nakipagbarilan pa raw sa mga pulis. Hinabol po nila yon, then nagtangka pong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding police, pero hindi po ito pumutok, kaya napilitan po na magpaputok ang ating mga pulis, kaya tinamaan po ang isang suspect. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng Marahan Alfonso Road, kitang binangga ng police mobile ang sinasakyang motor ng mga holdupper. Natumba ang mga sospek at agad na aresto ang rider na tinamaan din ng bala sa balikat. Umaripas ng takbo ang isa pang salarin. Nakuhanan pa siyang tumatakas sa isa pang anggulo ng CCTV. Pero nagpatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at natunto ng sospek. Inaalam pa ng mga otoridad kung totoo nga bang minor de edad ang inarestong sospek. Dinala naman sa ospital ang driver ng motorsiklo na si alias Emil. Maharap sila sa reklamo robbery hold-up at illegal possession of firearms. Nabawi sa mga sospek ang 100,000 pesos na kita ng inold up nilang gasolinahan. Pati na rin ang isang improvised shotgun, kutsilyo at ang motorsiklong ginamit sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kalaboso naman ang dalawang hold-upper na nambiktima sa isang babaeng rider sa Tondo, Manila. Sinamantala nila ang mabigat na trapiko para tangay ng cellphone at pera ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Armado ng kutsilyo, na corner ng dalawang holdupper ang babaeng rider na yan sa Road 10 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Walang takot na binulatlat ng mga kawatan ang bulsa ng biktima. Ang isa pang holdupper na may hawak na patalim, naaktuhang pang inambahan ng saksak ang nakikipagtalong babae. Sa takot ng biktima, kusa niyang binigay ang kanyang cellphone. Ay, ala ka, grabe. Nang masigurong wala nang mahihita, sumibat na ang dalawang kawatan. Nakuha mula sa biktima ang cellphone nito, wallet at pera nga abot sa 20,000. Sa bahaging ito ng Road 10 nangyari ang insidente ng pang-hold up. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong na nakuna ng video ang insidente sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga sospek na naaresto naman sa isinagawang hot pursuit. Sa programang Talk to the People ni Manila Mayor Isko Moreno, umiiyak na humarap ang biktima habang positibong kinilala ang mga hold-upper. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Kinilala ang mga sospek na sina Moises at Marlon. Nang tanungin kung nasaan ang cellphone at wallet ng biktima, Asan yung pera? Asan? Si Dudong po. Ba't sino si Dudong? Ha? Ayaw mo talaga yung tuloy. Sinungaling kami lahat ngayon? Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Sasaksakin niyo pa yung babae. ipinag-utos ng alkalde na i-recover ang tinangay na cellphone at pera ng biktima. Nakausap naman ng News 5 ang biktima. Kwento niya, pambayad sana ng bills ang natangay na pera. Sabi po sa amin na hold up to. Asan akin na yung cellphone, yung wallet nyo, ibigay nyo, kundi papatayin ko kayo. Pagka banggit po nun, yung angkas ko po ng pamangkin ko sa likod, tumalon na po, naiwan po ako. Sana mabulo kayo. Sana magtino na kayo.
Ayon naman sa mga suspect, nangailangan lang sila ng pera kaya ng hold up. Pasensya na ho. Sa nanakawaan po namin, humingi po ng pasensya. Kasalukuyan silang nakakulong sa Nahabago Police Station at mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kokontratahin at papasweldoin na ng gobyerno ang mga jeepney driver sa buong bansa simula po sa April 15. Pinag-aaralan din kung may diskwento ba sa pamasahe. Nasa Frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alis ba, uwi mo 300 na lang araw-araw. Mahirap. Napaiyak na si Mang Ruel Hornalo sa sitwasyon nilang mga jeepney driver matapos ang panibagong halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Inabutan namin siyang nagpapakarga ng diesel sa gasolinahan sa Pedro Hill sa Maynila. Kung tutuusin, hindi na raw kaya ng kita ni Ruel ang sobrang mahal ng diesel. Minsan, umaasa na lang siya sa mga pasaherong nagmamagandang loob. Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na naawaan ng pasahero, minsan may bigyan 100. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Ramdam umano ng LTFRB ang kalbaryo ng mga tsuper. Kaya sa April 15, aarangkada na ang pagbabalik ng Service Contracting Program o yung pangongontrata sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, per kilometer ang bayad sa mga tsuper at operator na aarkilahin ng gobyerno gaya noong unang ipinatupad ang programa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bukod sa mga jeep, kasama rin ang mga bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel at UV Express. Target ng ahensya na mapabilang sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta nationwide na may higit kumulang 15,000 hanggang 20,000 units. 800 million pesos ang pondo na mula sa General Appropriations Act for 2026. Ayon kay Mendoza, tatagal lang ang pondo ng 2 hanggang 3 linggo o hanggang 1 buwan. We do not anticipate this 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talagang gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, i-request na naman kami ng panibagong budget, pag malapit na maubos itong 800 million na to. Sa ilalim ng programa, papayagan pa rin ang mga tsuper na mangolekta ng pamasahe sa mga commuter. Pero they are allowed to collect also yung transport fares, no? Okay. On top of the subsidy para hindi naman sila malugi pag nagbiyahe sila. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pagkakaroon ng discount para sa mga pasahero. Pabor naman dyan ang grupong Pasang Mazda. Ito po yung Net net Service service contracting. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit na kukunti yan. Well, yung dating pamasahe pa rin po yun. Dahil nga po sa nangyayari nga na talagang bumibiyahe tayo ng kulang ang pasaheros, na talagang halos break-even lang po doon sa mga pambayad ng pasahero para kumita ng konti. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa hirap ng buhay, ngayong may problema sa langis, ang 100 piso mo noong 2018 ay 75 pesos na lamang daw ngayon ang halaga. Nasa Frontline balitang yan si Mobile Journal Ray Vicente. Hanggang saan aabot ang piso mo? Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang halaga ng piso kumpara noong 2018. Ngayong taon, ang piso raw parang 75 centavos na lang ang halaga. Kaya kung meron kang 100 pesos, parang 75 pesos na lang yan ngayon. Ang 1,000 peso noong 2018 ay katumbas ng 750 pesos ngayon. Apekto raw ito ng bumabang purchasing power. Pero anong ibig sabihin ng purchasing power? Simple lang, kung gaano karami ang kaya mong mabili ng pera mo. Ganito para madali nating maintindihan. Kung noong 2018 sa halagang 100 pesos ay meron ka ng tapsilog, tapa, sinangag, itlog. Ngayong 2026, yung 100 pesos hindi na pang tapsilog, pang tapsi na lang, walang itlog o kumonti na ang tapa. Ganon din ang pera mo. Nabawasan na ang kaya nitong bilhin.
Ramdam yan ng ilang nakausap kong mamimili. Kasi bilang 4 yung anak ko, yung 1,000 parang 2.5 day lang sa amin. Or minsan less than 2 days pa nga. Lalo na kapag may mga kailangan sa school. Tapos yun nga, kailangan sa school, bayaran. Tapos yung sa pagkain. Sa pagbaba kasi ng value ng peso, talagang kailangan mong mag-isip kung paano mo siya pagkakasahin. Talaga, yung perang hawak mo. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng kakayahang mamili ay epekto ng mataas na inflation. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate. So siyempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Nitong Marso, tumaas sa 4.1% ang inflation. Kumpara yan sa 2.4% noong Pebrero. Pinaka nagtulak dyan ang serye ng oil price hike. Sa Kamara, pinakamadali na ang pagpasa ng panukalang 200 pesos na aumento sa sahod kasunod ng PSA report sa pagbaba ng halaga ng piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Ray Vicente, News 5. Pinasapina na rin ng House Justice Committee ang BIR at ang COA para ilabas ang ilang dokumentong magagamit sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte. Pinatetestigo na rin ang nagpakilalang bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa Frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Sunod-sunod na ipinasabina ng House Justice Committee ang ilang ahensya ng gobyerno para sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan ang Commission on Audit. Gustong makuha ng komite sa COA ang mga dokumento sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kabilang sa pinasusumite sa pagdinig sa April 14 ang liquidation reports, disbursement vouchers, certifications at accomplishment reports ng OVP at DepEd. Matatanda ang naglabas ng notice of disallowance ang COA para questionin ang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. 73.2 million pesos ang kinikwestyong pondo mula sa kabuang 125 million pesos na ginastos ng OVP noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Lumabas din sa pagdinig ng Good Government Committee hearing noong 19th Congress ang mga questionabling pangalang nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara, gaya ni Mary Grace Piatos. Pinatatawag din ng komite ang Bureau of Internal Revenue. Pinasusumite sa BIR ang income tax return ni na VP Sara at asawa nitong si Attorney Man Scarpio, maging ang annual financial statements ng mga negosyong konektado umano sa kanila para makita kung biglang lumobo ang yaman ng bise. Pinatetestigo rin sa pagdinig ang umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nauna nang ipinasapina ng komite si Ombudsman Boying Remulla para ilabas ang SALN o ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Susunod naman daw ang Ombudsman dito pero ang custodian ng SALN lang daw ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Ayon kay Justice Committee Vice Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez, karamihan sa mga ipinasapina ay nagkumpirma ng dadalo sa pagdinig. At hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. Madriaga, of course, because he is in detention, madali kang ipatawag. Unless na magkasakit siya na hindi siya makalakad or bedridden siya or he has infectious diseases na kailangan may certification yung doktor. Sa April 14, 22 at 29, muling gugulong ang impeachment hearing ni VP Sara. Dito tutukuyin ng komite kung may sapat na basehan o sufficient grounds para umusad pa ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Lumabas sa pagdinig ng Sandigan Bayan na may higit 802 million pesos na perang natanggap ang dating kongresistang si Zaldico mula po sa kumpanyang SunWest. Para ito sa kasong malversation na sinampa sa kanya at sa 15 iba pa, kaugnay po ng questionabling road dike project sa Oriental Mindoro. Sa pagdinig ng Anti-Graft Court, nabisto ang pumasok na pera kay Ko mula sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang bank records. Si Ko rin ang mismong founder ng SunWest. Samantala, inaasikaso na ng DILG ang pagkuha ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kumpleto na ang requirements para sa Red Notice. Oras na i-issue ito ng Interpol, pwede nang ipareso si Ko kung matagpuan siya sa isang member state.
na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. There are requirements left and right. Pinakita na namin lahat. Kakapalit lang kasi ng TCTC. So, we will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Ibang balita, posibleng umano na nasa Vietnam ang tinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero na si Atong Ang. Base po yan sa natanggap na bagong tip ni Remulla. Patuloy pang kinukumpirma ang naturang impormasyon. Bago nito, napaulat na sa Cambodia ang nasabing negosyante. Intelligence reports dating na doon daw siya sa Vietnam. Hindi ko alam kung bakit doon. Hindi ko rin alam kung sinong connect niya ron. Very strict sila sa law and order. So I don't think na makakatry siya ng negosyo ron. Nang dahil sa tigdas, nasawi ang 4 na buwang gulang na sanggol sa Quezon City. Itong unang measles-related death na naitala sa syudad na yan ngayong taon. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Sarap. Sarap ng kamay mo. Ang tawa pa siya eh. Nakakangiti pa sa videong ito ang 4-month-old baby girl ni Edson na si Faith Thea. Hanggang nitong March 21, nagsimula raw magpakita ng sintomas ng tigdas ang bata. Sinipon, nilagnat at nagkapantal si Faith Thea sa katawan. May namin masyado pinansin kasi nga akala namin parang rashes na simple lang. Kasi panahon mga nakaraan talagang malamig, ganoon. Kaya yung sipon niya talagang natural na sa lamig. Hanggang sa lumala ang kondisyon ng sanggol. Umabot sa puntong nangitim at nahirapan na siyang huminga. Isinugod siya sa ospital noong March 25 pero namatay din noong araw ding yun. Siya ang kauna-unahang measles-related death sa Quezon City ngayong taon. Mga ganyang simpleng bagay po, lalo may mga ganyang sintomas, siyempre nakakadala na eh. Huwag po natin hayaan na mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, nakalala sa kondisyon ng pasyente na may iba pa siyang sakit noong tamaan siya ng tigdas. Nataon pang masyado pang bata ang sanggol para bakunahan kontra tigdas. Ang eligibility kasi ng vaccine ng measles natin is 9 months siya tinatanggap. Upon further investigation, napag-alaman natin na doon sa compound ng bata, kung saan siya nakatira, may similar symptoms yung mga ibang bata na mas patatanda sa kanya. Lubhang nakahahawa ang tigdas na ipapasa ito sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing o malapitang contact o pakikisalamuha sa mga taong infected ng virus. Karaniwang sintomas nito ang mataas na lagnat, sipon, pamumulan ng mata, ubo at rashes sa iba't ibang parte ng katawan. Kung papabayaan, maaari itong mauwi sa komplikasyon tulad ng pulmonya, impeksyon sa utak at kamatayan lalo na sa mga bata. Mula January hanggang April 1 ngayong taon, nagtala na 125 measles cases ang Quezon City. Mas mababa yan sa 137 cases sa parehong panahon noong 2025. Higit kalahati sa mga nagkatigdas ngayong taon ay mga nasa edad 10 pababa. Ang problema, walang direktang gamot kontra tigdas. Kaya mahalaga ang bakuna kontra rito. Kasunod ang naitalang measles-related death, agad nagkasa ng bakunahan ng QCLGU sa barangay ng Sanggol. Para po proteksyon naman sa kanya. Bakit po? Mahirap po ngayon. Iba na po yung na po natin ngayon, panahon po natin ngayon. Di po natin alam kung safe pa ba yung baby po natin or para rin labanan na din po yung sakit. Pinaigting din ng LGU ang case finding para mapigilan ang pagkalat ng sakit sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ang init na pero lalo pang iinit sa mga susunod na araw. Kanina, nag-danger level muli o 43 degrees Celsius ang highest heat index o damang init sa Sangli Point sa Cavite. 42 degrees naman sa Cotabato City at Butuan City. Halos ganyan din ang posibleng heat index bukas sa parehong mga lugar. Posibleng makaranas ng matinding damang init sa iba pang lugar. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng ridge or dulo ng high pressure area mula sa Northern Pacific, ang Hilaga at ang gitnang Luzon. Dala po niyan ang mainit na hangin mula po sa Pasipiko. Sa forecast ng Metro Weather, maaraw bukas sa halos buong Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Posible namang umulan umaga pa lamang bukas sa ilang bahagi ng Negros Island, Iloilo, Caraga, Maguindanao at Sultan Kudarat.
Sa hapon, damay na rin ang Zamboanga at ang Davao regions. Samantala, may nabuo namang low pressure area sa gitnang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Ayon sa Metra, posible yan maging bagyo. Kaya't babantayan natin yan kung papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Showbiz tonight na tayo. A Pinoy dance craze invades South Korea dahil ngayon hawak na ni Dara at Huni ang beat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling. Yan sina K-pop singer-actress Sandara Park aka Dara at winner member Huni. May entry sila sa Hawak Mo Ang Beat Dance Craze. Ang caption ni Huni, "Kumusta ka na?" Say naman ng ating pambansang krung-krung, ang galing ni Huni. Maraming fans ang nag-good vibes sa dance video ng dalawa. Nirelease na ang music video ng latest single ni Sabrina Carpenter na House Tour. I promise none of this is a metaphor. I just want you to come inside. Baby, what's mine is now yours. Sa video, nagkunwaring mga cleanup crew si Sabrina at kanyang friends para pasukin ang isang mamahaling bahay. Ang kanilang pakay, tangayin ang mga mamahaling jewelry at damit bago mabisto ng mga pulis. May mix naman ng post-disco at 80s music ang kanta. Si Sabrina mismo ang isa sa mga co-writer at producer nito. Ang House Tour ay bahagi ng 7th album ni Sabrina na Man's Best Friend. Marami pa akong baon na showbiz updates when we return. Susunod, delivery rider kinuyog dahil sa pagpark sa motorsiklo. At 1Z Entertainment ng SB19, usap-usapang bubuo ng bagong P-pop group. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bugbog ang inabot ng isang delivery rider mula sa grupong nakaalitan niya sa Bulacan. Ang dahilan ng gulo, awayan sa pagparada ng motorsiklo. Yan iba pang away kalsada sa Frontline Report nito. Nakasalampak sa kalsada habang kinukuyog ang isang delivery rider ng Malolos, Bulacan. Tinantanan naman siya ng iba. Pero ang isang ito, humabol pa ng mga suntok kahit umatras na ang rider. Nag-flying kick pa. Nasa maayos naman na kalagayan ang biktima na agad ding nakapagsumbong sa mga pulis. Naaresto ang isa sa 5 kumuyog sa rider. Punot dulo umano ng gulo ay ang away sa pagpapark ng motorsiklo. Bukod sa naaresto, sumuko na rin ang 4 pang sangkot sa pambubugbog. Mahaharap sila sa kasong serious physical injuries. Hindi ako nagmamatapang, sir. Inaayos ko lang yung pagmamaliwan mo. Pilit na pinababa ng grupo ng mga lalaking sakay ng SUV ang nakaalitan nilang truck driver. Ilang saglit pa, bumalik sa SUV ang mga sakay nito. Siningitan umano ng SUV ang truck at sinadyang huminto sa gitna ng kalsada. Nakarating sa Land Transportation Office ang viral video na yan. Kaya naman, ipinatawag ang may-ari at ang driver ng SUV para magpaliwanag. Suspendido na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver habang gumugulong ang investigasyon sa dahilan ng away kalsada. Ayaw, sir. Armado ng baril ang lalaking motorista nang makaalitan ang isa pang motorista sa Minglanilla, Cebu. Pilit siyang pinapakalma ng ilang nakakita sa gulo. Sir,
Pasensya, sir. Kalaunan, bumalik ang galit na lalaki sa kanyang sasakyan saka umalis. Ayon sa LTO, nakainom umano ang lalaki. Pinasuspindi na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver at pinasusuko rin sa araw ng pagdinig ng LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Malabo na lang bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ang masakla pa, baka pumalo pa yan sa 200 pesos per liter. Nasa frontline balitang yan si Gerald de la Peña. 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro sa ilang gasolinahan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abelinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman ako, sir. Ganun na lang lumalabas. Kaldero namin, mawawala na ng bigas. Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga tsoper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ng mga tsuper mula sa grupong Piston ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang ginagawa lang sa amin, bibigyan lang kami ng kakarampot na ayuda. Ngayon po, ang ayuda na binibigay sa amin, sa halagang 5,000. Kung manatili ito na ganitong sa halaga ng taas ng krudo, baka hindi na namin masuportahan yung aming mga estudyante, ganyan. Bagamat sinisikap namin na kumita, nandoon na yung aming maikling oras o mahabang oras na 12 oras, pinaabot na namin ito sa 18 oras para lang makapaghatid kami, makapag-uwi kami ng sapat na pangailangan namin sa aming pamilya. Ang tsuper at single parent niya na si Tony Prado, 90 pesos lang ang inuwi mula sa pamamasada kagabi. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng krudo, ibasura ang excise tax sa langis, itaas ang pasahe at ibasura ang oil deregulation law. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Una nang sinabi ng Energy Department na kahit bukas na sa Pilipinas ang Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin otomatiko nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan, lalo't pa bago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa mahihirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon, lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot ng 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang makikipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Attention P-pop fans! Mukhang may bagong P-pop group na ilo-launch ang talent label owned by SB19 na 1Z Entertainment. Red poster pa lang ang hint dito ng 1Z. Ang nakalagay dyan, tabi, paparating na kami. Meron pang photo na kasama ang isang cute animated eyes. Ang caption dyan, a wave of energy is about to hit. May kasama pa yung hashtag 1Z Group A. Bago yan, matatanda ang sinabi ng SB19 noong 2024 na balak nilang mag-launch ng kanilang first ever girl group sa 1Z Entertainment. Nitong January naman, nagpa-audition ang 1Z sa mga aspiring trainees of all genders.
At US President Donald Trump nagbanta ng complete demolition kung hindi raw bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Gigil si US President Donald Trump kaya't nagbigay na siya ng huli raw niyang ultimatum at nagbabala ng anyay of complete demolition laban sa Iran. Narito ang Frontline Report. Matinding pagsabog ang dumagundong sa Tabriz, Iran. Pinuntirya ng Israel ang ballistic missile launcher. Sa lakas ng impact, nabalot ng makapal na usok ang lugar. Sunod-sunod din ang airstrike sa Iranian capital. Babala pa ng Israel, huwag munang sumakay sa mga tren, delikado. Pero hindi umatras ang Iran. Gumanti ng missile attack sa Israel. Sa bagong video, ipinakita ng Iran ang pagbagsak ng mga eroplanong pandigma ng Amerika. Samantala, tuloy-tuloy ang atake ng US forces. Si US President Donald Trump gigil na sa Iran dahil kontrolado nito ang Strait of Hormuz. Paulit-ulit na siyang nagbitaw ng ultimatum sa Iran. Ultimatum ni Trump noong March 22, open Hormuz in 48 hours. Pero deadma ang Iran. Sinabi ulit ni Trump noong March 26, open Hormuz in 5 days. Pero deadma pa rin ang Iran. Kinabukasan, March 27, in 10 days ang ultimatum. Nitong April 4, sinabi ni Trump, open Hormuz in 48 hours. Dapat din daw mag-ceasefire muna. Kung hindi, mararanasan ng Iran ang impyerno. Sinigundahan yan ng kanyang defense secretary. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Ang gusto ng Iran, hindi tigil putukan, kundi tigil giyera. Gate pa ng Democrats, baka si Trump ang mapatalsik bilang presidente kapag pinulbos nito pati ang mga inosente sa Iran. Pero para kay Trump, kakampi raw niya ang Diyos. Because God is good, because God is good, and God wants to see people taken care of. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. I don't enjoy this. Patay ang isang Pilipina matapos tamaan ng missile sa Israel. Ayon po sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, nasawi sa pag-atake ng Iran ang 29 na taong gulang na Pilipina kasamang kanyang asawa at mga manugang na Israeli. Nasa bahay daw sila sa Haifa nang tamaan ng missile noong linggo ng gabi. Ayon naman sa DFA, alam na ng pamilya ng Pilipina dito sa Pilipinas ang trahedya. Nagpabot rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Pinamamadali na raw niya ang pag-uwi ng labi ng nasabing Pinay. Abangan, magkakamag-anak na puro March ang birthday nag-share sa isang cake. At ang BTS J-Hope ang nakafollow sa TikTok account ni AC Bonifacio. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Another sana all moment for AC Bonifacio. Tinalo lang naman siya sa TikTok ni BTS J-Hope. Ibinida niya yan sa kanyang IG story. Bukod sa pag-follow sa kanya, nilike at ni-repost din ni J-Hope ang Hooligan dance cover ni AC. Last month, si Jungkook naman ang nag-follow kay AC. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, cake na para sa lahat. Yan ang trip ng isang pamilya sa Tabaco City, Albay.
birthday to you. Ito na pagkain ko. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Tata! 17. Yan ang pamilya na pare-pareho ng buwan ang birthday. Sabay-sabay silang kinantahan. Parang kalendaryong kanilang cake kung saan nakatusok ang bawat kandila sa kanilang birthday. March 31 si Daddy, March 9 si Mommy, habang March 7 at 17 naman ang dalawa nilang anak. Uy mga kapatid, tipid yan, lalo na ngayong ang mahal ng gasolina at ng mga bilihin. In fairness naman. Yan ang cost cutting. Yes. Alam mo, ganyan din ang nanay ko eh. Bakit, sir? Bakit? Bakit? Ako at ang kapatid ko, sabay kami ng birthday pero 2 taon ng pagitan. Oo, pero sinabay niya kami ng pinanganak na araw. Sadya yun, sir, nila, ng parents mo. Natural birthday, hindi naman cesarean eh, so hindi ko malaman kung... No, I mean, sadyang ginawa kayo ng same month para manganak ng same month. Alam mo, ang tanongin ko, di ba? Wala lang, curious ako. Pero alam mo, sir, ako, ganun ginagawa ko sa parents ko ngayon. Sa totoo lang, kasi si Mami, May 28, si Dad, June 1. So pag uwi ako probinsya, isahan na lang. Oh! Kaso hindi tipid, kasi may flight pa ako. Pero for the longest time, isang birthday party lang kami. Ay. Kamusta naman, sir? Sama-sama yung friends niyo, ganun. Well, 2 years apart na naman eh. So, Kamusta same naman? school kami. Paano yung regalo ng parents niyo sa inyo, sir? Iisa lang, o happy kayo? Hindi ko na matandaan eh, pero I don't wanna elaborate kasi mamaya magpagalitan ng nanay ko dahil kunento ko yung bubuti Hello namin. po! Okay, yan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Bata at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.